Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny May Dolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 4 na milyong piso na halaga ng halaman ng marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa Kalinga. Ito ay bunga ng operasyon ng Philippine National Police kontra iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa bansa. Police Master Sergeant Lenny Valerio magbabalita. Sinunog ng mga otoridad ang mga halamang marijuana na nagkakahalaga ng 4,600,000 pesos sa Barangay Lukong, Tinglayan, Kalinga nito lamang 5 at 6 ng Pebrero taong kasalukuyan. Natuklasan ng mga otoridad ang 2 lote ng lupa na may lawak na humigit kumulang 2,300 metro kwadrado kung saan humigit kumulang 23,000 ganap na lumaking halaman na marijuana ang itinanim. Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Kalinga Provincial Office at PNP Drug Enforcement Group. Kasama rin ang PNP Special Action Force at 1503rd Maneuver Company Region Mobile Force Battalion at Tinglayan Municipal Police Station na ang lahat ng nasabing mga halaman. Walang naarestong magsasaka sa operasyon, ngunit patuloy ang investigasyon upang matukoy ang may-ari ng lupa at sinumang responsable sa pagtatanim ng mga illegal na halaman dahil yan ang panata ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Valerio. 40 parcel na naglalaman ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 14 na milyong piso ang nasabat ng mga otoridad sa Pasay City. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolman Don Brosas. Mga otoridad ang 40 inbound parcels na naglalaman ng hinihinalang high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 14.833 milyon sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong ika-4 ng Pebrero. Na-flag down ng mga padala sa routine X-ray screening matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad at kinumpirma ng K9 unit ang presensya ng iligal na droga. Isinagawa ng Bureau of Customs ang manual protection sa ilalim ng pangangasiwa ng PIDEA na kalaunan ay tumanggap ng mga nasamsam na parcels para sa wastong disposisyon at karagdagang investigasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patunay ang operasyon ng patuloy na determinasyon ng PNP na protektahan ang komunidad at pigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Maraming salamat, Patrolman Brosas. Walang takas sa batas ang city-level most wanted person sa operasyon ng pinagsanib puwersa ng Cavite PNP at RMFB 4A sa General Trias City. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayao. Gusto ng mga otoridad ng isang city-level most wanted person na si alias Anton sa pinagsanib na operasyon ng Cavite Component City Police Station at ng 401st Regional Mobile Force Battalion sa General Trias City. Isinagawang pag-aresto sa Barangay Pasong Kamachilit 2 matapos matunton ang pinagtataguan ng sospek sa pamamagitan ng masusing surveillance at intelligence monitoring. Si Anton ay rank number 2 sa listahan ng most wanted person sa city level at naharap sa mga kasong trademark, infringement at illegal refilling of liquefied petroleum gas. Ang pagdakip ay alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 130, 13 Martires City na may inirekomendang piyansang 30,000 pesos at 120,000 para sa magkahiwalay na kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Arestado ang 2 lalaki matapos maaktuhang nagbebenta ng iligal na petrolyo na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos gamit ang isang truck sa Occidental Mindoro. Tinutukan niya ni Patrolman Don Brosas. Ng pulisya ang 2 lalaki at nasamsam ang halos 2.8 milyong pisong halaga ng petrolyo at kagamitan sa operasyon kontra illegal na fuel trading sa Barangay Santo Niño, Sablayan, Occidental, Mindoro. Ayon sa Philippine National Police, isinagawa ang operasyon ng CIDG Occidental Mindoro Provincial Field Unit, katuwang ang Sablayan Municipal Police Station, sa ilalim ng Oplan Ligas. Nahuli ang mga sospek habang namamahagi at nagbebenta ng produktong petrolyo gamit ang tanker truck nang walang kaukulang pahintulot mula sa Department of Energy, paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865 na kumpiska sa operasyon ang isang 10-wheeler tanker truck na may kargang tinatayang 16,000 liters ng premium gasoline. Tinatayang 2,793,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nasamsam, kabilang ang tanker truck at petrolyo. Nasa kustudiya na ng CIDG ang mga sospek para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Pinaigting ng Philippine National Police ang kanilang pagsisikap upang maaresto ang wanted na si Atong Ang. Patrolman Edwin Baris magbabalita. Iska ng Philippine National Police ang mahigit 12 milyong piso. Arestado ng Manila Police District ang Tiniyak ng Philippine National Police na nanatili itong porsigido sa pagdadala sa hustisya ng negosyanteng si Atong Ang habang pinuri ang pamahalaan ng Cambodia sa pagberipika ng impormasyon kaugnay sa galaw ng wanted na akusado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang koordinasyon ng PNP sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga bansa upang matunton ang posibleng kinaroroonan ni Ang sa kabila ng mga hamong dulot ng lawak ng kanyang mga mapagkukunan. Binigyan din ni Police General Nartates ang tulong ng Cambodia ay patunay ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng law enforcement at paghahatid ng katarungan. Pinalalakas din ng PNP ang koordinasyon sa iba pang mga bansa upang mapigilan ang paggalaw ng sospek at tuluyang maaresto. Si Ang at ilang pang individual ay naharap sa mga kasong kidnapping with homicide,
kidnapping at serious illegal detention kaugnay na investigasyon sa pagkawala ng mga sabongero. Nagalok ang pamahalaan ng 10 milyong pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kanyang pagkakadakip. Maraming salamat, Patrolman Baris. Mahigit 12 milyong piso na halaga ng iligal na laptops at mobile phones ang nasabat sa operasyon ng Philippine National Police sa Subic. 5 individual arestado. Nakibalita diyan si Patrolman Adrian Dayao. Ng Philippine National Police ang mahigit 12 milyong pisong halaga ng refurbished laptop at mobile phone sa isang joint operation sa Subic Bay Freeport Zone. Isinagawa ang operasyon sa Subic Bay Gateway Park sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group, katuwang ang Olongapo City Police at iba pang ahensya ng gobyerno. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 2,400 refurbished laptop at 65 mobile phones na umano'y illegal na ibinebenta sa lokal na merkado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patunay ang operasyong ito na seryosong kampanya ng PNP laban sa illegal na kalakalan at hindi patas na negosyo. Lumalabas sa investigasyon na wala umanong pahintulot mula sa National Telecommunication Commission ang mga sangkot para magbenta ng mga naturang electronic devices. Inihahanda na ang mga kasong kaugnay ng Consumer Act, Unfair Competition at Ecological Solid Waste Management Act habang patuloy ang paghahanap sa isa pang suspect na isang Chinese national na itinuturong may-ari ng pasilidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayao. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng isang 55 anyos na babae na miyembro umano ng salisigang matapos nakawin ang bag ng isang individual sa comfort room ng isang mall sa Ermita. Sa mabilis na aksyon at responde, naaresto ang suspect na mga tauhan ng Manila Police District. Patrolman Don Brosas sa report. Arestado ng Manila Police District ang isang 55 anyos na babaeng miyembro umano ng salisigang matapos tangayin ang bag ng isang ginang sa loob ng comfort room ng isang mall sa Ermita, Maynila. Ayon sa Ermita Police Station, pansamantalang naiwan ng biktima ang kanyang bag sa loob ng comfort room at nang kanyang balikan ay wala na ito. Agad humingi ng tulong ang biktima sa mall security na nagresulta sa pagbusisi ng CCTV footage. Natunto ng suspect na kinalalang si alias Larry sa pamamagitan ng CCTV at tracking ng cellphone ng biktima, dahilan upang siya ay madakip sa Malate, Manila. Inamin ng suspect sa pulisya na itinapon niya ang ID ng biktima habang kinuha ang bag, wallet at cellphone na kalaunan ay naibalik sa may-ari. Mahaharap siya ngayon sa kasong theft o salisi. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo na tunghayan ang gabi ng saya, talento at malasakit para sa PNP Dance Showdown for a Cause Season 2 na gaganapin sa Camp Crame, Quezon City, kung saan 17 unit ng PNP ang makikipagtagisan ng galing. Kaya tumutok sa FB page ng Police News Network. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and share mga ka-PNN. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Jenny Dolor ng Eastern Police District NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.